pasahero sa PITX nagsimula na muling dumagsa matapos ang mahabang bakasyon noong holiday season. Mabigat na trapiko dahil sa dagsa ng mga magbabalikang motorista, inaasahan na ng NLEX Management. Unang rollback sa presyo ng langis ngayong 2026 inaasahan sa susunod na linggo. Higit 40 tao patay, higit 100 sugatan matapos sumiklab ang sunog sa ski resort sa Switzerland. At Pilipinas Got Talent Season 2 champion Marcelito Pomoy nag-perform sa isang year-end event sa Florida, USA. US President Donald Trump nakadaupang palad ng Pinoy singer. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 2, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakadeploy na sa expressway at mga toll plaza ang 1,500 NLEX personnel bilang paghahanda sa inaasahang mabigat na trapiko pabalik ng Metro Manila. Habang tuloy-tuloy naman ang pag-avail ng 1 RFID ng mga motorista sa mga NLEX customer service para hindi na pumila sa cash lane. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang sitwasyon ngayon dyan sa NLEX? May mga namomonitor bang pagsikip ng trapikong biyahe papuntang Maynila? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX at Subic-Tarlac Expressway ngayong araw. At gayon man, nakamonitor pa rin ang pamunuan ng NLEX Management sa posibleng pagdagsa sa pamaynila ng mga motorista na galing sa norte. Nagtalaga na ang pamunuan ng expressway ng 1,500 NLEX personnel na magbabantay sa inaasahang mabigat na trapiko. Kinabibilangan ito ng NLEX Patrol personnel, Marshall Teller, na nakadeploy hanggang January 5. Ayon kay Robin Ignacio, NLEX Assistant Vice President for Traffic Operation, inaasahan nila na mamayang gabi o mararamdaman na anya ang unti-unting pagsikip ng trapiko. Pero bukas ng hapon naman ang posibleng bulto ng mga sasakyan. Pangunahing binabantayan ang Bukawi Toll Plaza. Sakali namang magkaroon ng pagsikip ng daloy ng trapiko ay magbubukas nga ng additional cash lane sa Bukawi at magkakaroon ng counterflow sa parteng Balagtas area. Samantala, tuloy-tuloy pa rin, Ella, ang pre-towing sa mga Class 1 vehicle sa nearest exit area ng NLEX. Simula ito ng January 3 ng 6 a.m. hanggang January 5, 2026 ng 6 a.m. Paalala sa mga motorista ng NLEX Management, siguraduhin bago bumiyahe ay nasa tamang kondisyon ang kanilang mga sasakyan, gayon din ang mga driver. Huwag kalimutang i-check ang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine at tires o blow bagets para makaiwas sa aberya. Sa monitoring ng NLEX, wala namang naitalang major accident liban sa mga minor accident, kabilang na dyan ang rear-end collision. Ella, sa sitwasyon dito sa lugar ng mga babiyahe ng papuntang Maynila, partikular dito sa Bukawi Toll Plaza ay wala namang magiging aberya yung ating mga kababayan at doon naman sa papuntang norte sa ngayon ay maluwag pa at mas magandang bumiyahe na ng mas maaga at wag lang sumabay sa mabigat na daloy ng mga sakyan na inaasahan nga na mararanasan mamayang gabi hanggang bukas ito at Linggo at Lunes ng umaga. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres.
Matapos ang mahabang bakasyon dahil sa holiday season, nagsisimula ng magsibalikan ang bulto ng mga biyahero galing sa probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mula sa PITX, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, gaano na karaming mga pasahero yung naitala dyan sa PITX ngayong araw? Yes, aga as of 11 a.m. ngayong araw ay umaabot na sa 72,000 ang bilang ng foot traffic dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ay ikalawang araw yan matapos ang pagpapalit ng taon. Mahabang pila at halos siksika na dito sa loob ng terminal ng PITX. Muli na naman tumaas ang dami ng mga pasahero matapos ang holiday season gaya na rin ng inaasahan ng pamunuan ng terminal. Ngayong araw ay as of 10 a.m. umaabot na may 60,000 na ang foot traffic na itala. At umaabot na nga ito ng 72,000 as of 11 a.m. Mas marami ang bilang na ito sa parehong oras kumpara sa mga nagdaang araw. Kahapon nagsimula na rin tumaas ang bilang ng foot traffic matapos itong bagyang bumaba noong December 31 at inaasahang aabot pa ito ng mahigit kumulang 200,000 kada araw ngayong weekend. Ayon sa ilang pasahero, sinasamantala na nila na makabiyahe ng mas maaga at hindi sumabay sa mas maraming biyahero na inaasahan sa mga susunod na araw. Para di maabot sa traffic kasi matraffic na pag yung daming pasahero. Tsaka mayroon din yung gagawin dun, may mga ayusin pa kami sa trabaho pag pumasok para handa na. Kasi kailangan na namin bumaba uwi pa nga kami ng Bulacan. Kumusta sir ngayon yung biyahe nyo kayo? Maraming tao? Dito maraming tao pero sa pinanggalingan namin, doon sa Tagaytay, crowded din. Kasi meron ng bahay bakasyon nandun yung anak ko. Doon lang kami nag-spend ng New Year. Aga kasabay ng pagdagsa ng maraming pasahero dito sa PITX ay mahigpit din naman ang pinatutupad na seguridad dito sa loob at labas ng terminal. Pangunahin na yan sa kooperasyon at pagtutulong at pag-ikot dito ng mga tauhan ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Kanina ay nakita din natin ang ilang mga kawani ng Land Transportation Office na nagsasagawa ng inspeksyon sa mga bumabiyahing bus. Yan ang latest dito sa PITX. Balik sa iyo, Ella, paaga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tinamaan ng paputok ang 3 individual sa Baguio City base sa ulat ng Baguio City Police. Ito ay sa kabila ng mahigpit na pagbabawal ng paggamit ng paputok sa City of Pines. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang detalye nitong 3 individual na tinamaan ng paputok sa Baguio City? Ang naiulat na tinamaan ng paputok sa pagpapalit ng panibagong o bagong taon sa Baguio City. 2 sa mga biktima ay nagtamo ng minor injury matapos makapulot ng paputok, habang ang isa naman ay tinamaan ng ligaw na paputok sa bahagi ng binti. Lahat ng mga biktima, Ella, ay agad na dinala sa ospital at nasa maayos na kalagayan na ayon sa mga otoridad. Iniulat ng Baguio City Police Office o BCPO na 3 firecracker-related incidents lamang ang naitala sa pagpasok ng taong 2026. Ayon sa pulisya, mas mababa ito kumpara sa 10 insidente ng paputok na naitala noong nakaraang taon. Resulta ng mahigpit na pagpapatupad ng firecracker ban sa lungsod. Mula sa December 2025 hanggang sa pagpapalit ng taon, umabot na sa 13,528 na iligal na paputok ang nasamsam ng pulisya na may tinatayang halagang mahigit 118,000 pesos. Mahigit 1,000 pulis ang ipinwesto sa iba't ibang bahagi ng Baguio City kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng City Ordinance number 53 series of 2009 na nagbabawal sa paggamit at pagbebenta ng paputok.
Ella, may insidente rin ng illegal na paputok ng baril ang naitala naman sa Kisad Road na agad na matugunan ng mga pulis at patuloy na iniimbestigahan. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tulero. Mas kakaunti ang naitalang mga firecracker-related injuries o mga biktima ng paputok ngayong taon batay sa naging datos ng Department of Health o DOH. Ayon sa DOH, 235 na kaso ng mga firecracker-related injuries ang nai-record mula December 21, 2025 hanggang alas 4 ng madaling araw ng January 1, 2026. Mas mababa ito ng 43% kumpara sa naitalang 403 noong nakaraang taon sa parehong panahon. Naniniwala ang policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko na dapat tutukan ng Administrasyong Marcos ngayong taon ang reforma sa proseso ng pagbalangkas at pagpapasa sa panukalang pambansang pondo. Naging kontrobersyal sa nagdaang taon ang nilalaman ng pambansang budget dahil sa issue ng insertions o allocable funds. Ito'y kasabay ng usapin naman sa anomalya sa flood control projects. Bukod sa usapin sa budget, isa sa mga dapat paanyang pagtuunan ng pansin ng Marcos administration ay ang krisis sa edukasyon. Kaakibat nun, yung paggawa ng budget itself, no? Yung kung ano yung mga projects na kailangan, sino-sino ba dapat gagawa ng project, kanino dapat itatanong kung ano yung kailangan ng tao, right? So, it's not just the process itself, yung from the NEP to the GAA, but also yung paggawa mismo ng mga, pag-formulate mismo ng mga projects and programs na hindi ito galing sa mga, yung mastermind ng kickbacks, di ba? Posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB. Tinatayang bababa ng humigit kumulang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 15 sentimos ang posibleng matapya sa diesel at 20 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Sinabi ng DOE-OIMB na ang inaasahang rollback ay dulot ng paghupa ng geopolitical tension, inaasahang global oversupply at mahinang demand mula sa malalaking consumer tulad ng China. Abangan ang anunsyo ng opisyal na price adjustments sa Lunes na ipatutupad sa araw ng Martes, January 6. Sisimula ng Land Transportation Office o LTO ngayong araw, January 2, 2026, ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa mga e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila tulad ng EDSA, C5, Rojas Boulevard at bahagi ng SLEX. Ayon kay LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, ang hakbang ay para sa kaligtasan sa kalsada dahil ang mga naturang highway ay idinisenyo para sa mas mabilis at mas malalaking sasakyan. Nilinaw ng LTO na handa itong makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang magtakda ng ligtas at angkop na ruta para sa mga e-trike. Babala ng ahensya, ang mga lalabag ay papatawan ng multa at posibleng impound ng sasakyang alinsunod sa umiiral na batas trapiko. Inihayag ng Department of Transportation na may ilang pagbabago silang ipatutupad para sa taong 2026. Kabilang narito ang persons with disability-friendly na sidewalk, pagpapalapad ng bicycle lane at ang bus rapid transit sa Cebu. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Walang traffic kung may maayos na sidewalk. Ito ang inihayag ng Department of Transportation matapos ang ginawang Unity Walk kasama ang Department of Public Works and Highways, Bubas One Coalition at Civil Society nitong Disyembre. Nagkaroon ng assessment ng DOTR at DPWH para mas mapaganda at gawing persons with disability friendly ang mga sidewalk partikular sa EDSA. Ayon kay DOTR Undersecretary for Road Infrastructure Mark Steven Pastor,
Matagal na itong problema at nararapat ng aksyonan ngayong taon. We need to address that. It's long overdue. It has long affected that sector that needs pedestrian walkways. And ultimately for DOTR, yung mindset is kung maayos ang sidewalk mo, imbis na may mag-taxi ba dyan or mag-motorcycle taxi, lalakarin na lang nila. If there will be good structure, infrastructure, and shaded naman siya, yun, mababawasan din yung traffic natin. So yun yung ultimate mindset natin for EDSA. Bukod sa sidewalk, isa pa sa plano ng DOTR ngayong taon ay ang mas malapad na bicycle lane. Sa naturang plano, hindi na sa outer lane ng kalsada ilalagay ang linya para sa mga nagbibisikleta. For the bike lanes, kami naman, we want to expand our bike lane network. Pero sisiguraduhin natin na hindi na siya yung nasa carriageway masyado. Gusto natin nasa sidewalk na kasama ng pedestrian walkway. May bike lanes tayo. Pero yun nga, this is all subject to the 2026 gap kung magkano yung mapupondo sa amin. At sa lalawigan naman ng Cebu, nakatakda na rin ngayong taon ang pagbubukas ng Package 1 ng Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT. May haba itong mahigit 2 kilometro at may rutang Cebu South Bus Terminal hanggang Capitol area. We are looking at the first quarter of also to inaugurate yung Cebu BRT Package 1. Tapos na siya, actually ready na siya from last year. It's just that Cebu was by a couple of tragedies and calamities, kaya we had to defer it. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikita ng Department of Agriculture na harap ang ahensya sa malalaking hamon sa pagpasok ng taong 2026. Ito'y kaugnay ng mga kritikal na proyektong kailangan maisakatuparan upang mapanatiling balanse at matatag ang sektor ng agrikultura ngayong taon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Malaking hamon ang naghihintay ngayong 2026. Ito ang nakikita ng pamunuan ng Department of Agriculture, kaugnay ng mga proyekto na kailangang maisakatuparan ng ahensya ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang pagtiyak sa makatarungang presyo ng palay, pagpapalawak ng 20 pesos per kilo na bigas, at pinabilis na pagpapatupad ng farm-to-market road projects ang pinakamalalaking pagsubok ng ahensya sa pagpasok ng 2026. Kritikal aniya ang mga prioridad na ito upang mapanatili ang produksyon ng bigas, mapanatiling abot kaya ang pagkain at mapabuti ang akses ng mga magsasaka sa pamilihan. Pinakaapurahan din aniya ang mapanatiling kapaki-pakinabang ang pagtatanim kasabay na dapat gawing makatarungan ng presyo ng palay upang mahikayat ang mga magsasaka at masiguro ang supply ng pangunahing pagkain ng bansa. Magpapatuloy ang National Food Authority sa pagbili ng palay sa tag-init na ani sa presyong 17 pesos bawat kilo para sa basang palay at 21 pesos bawat kilo para sa tuyo. Habang kumonsulta rin ng DA sa mga stakeholder ng rice industry upang gawing rational ang pag-angkat ng bigas at maiwasan ang pagbaba ng presyo sa farm gate. Isa rin sa mga pangunahing hamon ang ganap na pagpapatupad ng 20 pesos na bigas na program sa ilalim ng 20 bigas meron na layong maabot ang hanggang 15 milyon na pamilya o nasa 60 milyong Pilipino. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang DA na magbalangkas ng plano upang mapanatili ang programa hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa June 2028. Giit ng kalihim, bagamat naniniwala siyang handa ang ahensya, naroon pa rin ang katotohanang mas madali itong sabihin kaysa gawin. Ang buong implementasyon ng programa ay mangangailangan ng sapat na buffer stock, maayos na logistics at mahigpit na koordinasyon sa mga LGU upang maiwasan ang aberya at tagas sa supply. Bukod dito, isa pa sa malaking pagsubok sa 2026 ang pagpapatupad ng halagang 33 billion farm-to-market road projects, nakakalipat lamang sa DA matapos ang isyu ng korupsyon sa flood control. Sinabi pa ng kalihim na ito talaga ang tunay na hamon sa ahensya dahil magsisimula sila sa 0 hanggang sa target na maka 100. Dahil din sa mahigpit na timeline, halos araw-araw ay kailangan anilang makipagpulong upang paghandaan ang implementasyon. Dahil isa sa pinaka-target ng ahensya na gawing maayos, transparent, walang katiwalian at gawin sa tamang pamantayan at katatagan ang proyekto.
Sa kabila nito, kumpiyansa ang DA na kaya nitong maisakatuparan ang mga proyekto sa halagang hanggang 20%, mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon, at palawigin ang market access sa mas maraming taniman sa buong bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng pamunuan ng House of Representatives ang alegasyon ng umano'y Christmas bonus. Ayon kay House Public Accounts Panel Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang ibinigay na bonus sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kongreso na ginagamit para sa mga programa, aktibidad at operasyon ng kani-kanilang opisina at distrito. Ipinaliwanag naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang tanging bonus na natatanggap ng mga mambabatas ay ang 13th month pay at mid-year bonus na katulad din ng tinatanggap ng iba pang kawani ng gobyerno. Nauna nang nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Lebiste ng ganap na transparency sa paggamit ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kongreso kaugnay ng umano'y 2 million pesos Christmas bonus o pondo para sa holiday activities na natanggap ng mga kongresista. Ayon kay Lebiste, ang kabuuang MOOE fund ng Kamara ay umaabot sa 18.58 billion pesos. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? So, again, naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Ipinauubaya na ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing sa executive branch ang pagbuo ng mga panuntunan kontra involvement ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng 2026 national budget. Pero malinaw anyang ipinagbabawal sa pambansang budget ang pamumulitika sa pamamahagi ng cash at iba pang financial aid. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa safeguards na nilagay sa 2026 budget para maiwasan ang mga tinatawag na EPAL na mga politiko sa pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga nangangailangang kababayan? Ella, may special provision na sa 2026 national budget na nakasaad ang pagbabawal ng political involvement o pangimasok ng mga politiko sa pamahagi ng tulong pinansyal at iba pang tulong ng gobyerno. Pinagtibay ito ng Kamara at Senado nang ratipikahan ang General Appropriations Bill para sa fiscal year 2026. Pero ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, bahala na ang executive agencies na bumuo ng mga panuntunan kaugnay nito. Sila anya ang magpapatupad ng mga programang ito oras na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pondo at tuluyang maisabatas. Kabilang na sa mga nasabing proyekto ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIT program ng Department of Health, assistance to individuals in crisis situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment. Nang tanongin naman kung hindi na ba maaaring mag-issue ng guarantee letters o GL ang mga kongresista at senador, ayon kay Representative Swansing ay ipinauubaya na nila sa ehekutibo kung papaano ba ito maipatutupad. Isang opisyal na dokumento ang guarantee letter o GL na ibinibigay ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOH bilang garantiya sa pagbabayad sa mga partner service providers para sa mga produkto o serbisyong kailangan ng kliyente, kabilang na ang mga gamot at serbisyong medikal. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Philippine National Police sa Northern Cotabato matapos ang insidente ng grenade attack na ikinasugat ng nasa 22 individual kasabay noong nagpalit ang taon. Mula sa Quezon City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano yung mga security measure yung ipatutupad ng PNP sa North Cotabato? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga sa Philippine National Police ay binilinan na nila ang North Cotabato Police na magpatupad ng mas mahigpit na checkpoint, hot pursuit operations at intelligence gathering sa lalawigan. Kasunod ito na nangyaring grenade attack sa Barangay Dalapitan, Matalam, North Cotabato, hating gabi noong January 1 na kung saan nasugatan ang nasa 22 individual dahil sa shrapnel. Sa paunang investigasyon ng pulisya, 2 lalaki umano na lula ng motorsiklo ang naghagis ng granada sa lugar ng mga biktima. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang mga pulis sa North Cotabato upang matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng nasabing paghahagis ng granada. Kaugnay nito ay mariing namang nagpahayag ng paggundina ang PNP sa nasabing insidente. Aga nananawagan din ang PNP sa publiko ng pakikipagtulungan sa mga otoridad upang mahuli itong mga nasa likod ng paghahagis ng granada. At kasabay niya Aga ay may natanggap din tayong impormasyon ngayon lamang na nasawi sa police operation ngayong araw ang isang suspect na itinuturo nga dito sa paghahagis ng granada sa North Cotabato. Yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo yan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Hinarang ng Bureau of Immigration ang 2 dayuhang pugante na nagtangkang pumasok sa bansa sa NAIA Terminal 1 kahapon January 1. Ayon sa BI, ang isang Mongolian national ay may nakabinbing warrant of arrest sa South Korea dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Habang ang isang Turkish national naman ay wanted sa Turkiye dahil sa sexual exploitation at prostitution. Na-detect ang 2 individual sa pamamagitan ng Advanced Passenger Information System habang sila ay nasa ere pa lamang. Ayon sa BI, ang mabilis na koordinasyon sa Interpol at airport personnel ang nagbigay daan sa agarang pagharang sa mga pugante bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa mga entry point ng bansa. Sugatan ang angkas ng isang rider nang masagi nila ang isang tricycle sa gilid ng kalsada sa Tuguegarao City. Samantala, isang lalaki sa Quezon City ang nadaanan ng UNTV News and Rescue Team na nakahandusay sa kalsada at tuguan ng maaksidente sa motor. Napag-alamang walang suot na helmet ang biktima. Narito ang ulat ni Lizelle Nael. Tapos kaya ng gasa, saka. Tapos, i-roll mo tol, i-roll mo. Pag-explain ko na lang. Sa Tuguegarao City, bandang alas 10:25 ng gabi nitong December 31, 2025, rumesponde ang UNTV News and Rescue Team sa isang aksidente sa Bagay Road, Bagay, Tuguegarao City. 2 lalaki na magkaangkas sa motor ang pauwi na sana dala ang electric fan na napanalunan sa isang kasiyahan. Hindi sinasadyang nasagi ng driver ng motorsiklo ang isang tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada, kaya sumabit ang daliri ng kanyang kasama. Kaagad namang nilinis ng team ang sugat ng lalaki at nilagyan ng splint bago isinugod sa Cagayan Valley Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Saan yun? Ito po, may deformity sa paa. Sa daliri? left side. Hindi po sa daliri. Dito sa baba ng lalaki. Deformity po. Ito po. Ito po, deformity niya dito. Ito yung pain niya eh, iniinda niyang pain. Oo. Kasi wala naman. Oo. Ito po ang masakit. Dito po banda. Kaliwa. Doon. Opo, left. Yan na nga po. Kasi dyan din yung may sugat eh. Sa Quezon City,
Nadaanan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking duguan ng mukha na nakahiga sa kalsada sa San Pablo de la Cruz Street, Barangay San Bartolome, Quezon City, bandang 1:30 ng madaling araw, January 1. Ayon sa nakasaksi, ang nasabing lalaki ay sumemplang sa sinasakyang motor at walang suot na helmet. Bagaman conscious, idinadaing ng lalaki ang masakit niyang sugat sa ulo at deformity sa kaliwang hinlalaki sa paa. Nilapatan ng pangunang lunas ng team ang kanyang mga natamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa pasyente, hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya dahil nawalan daw siya ng malay. Dumating rin ang barangay ambulance na siyang nag-turnover ng motor at gamit ng pasyente sa pamilya nito. Agad na dinala ang pasyente sa Quezon City General Hospital habang patuloy na nilalapatan ng pangunang lunas at minomonitor ng team. Nagpasalamat naman ang magulang ng rider sa pagresponde ng UNTV News and Rescue. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalawig ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng Notice to Airmen o NOTAM para sa mga flight na dumaraan malapit sa Mayon Volcano. Saklaw ng NOTAM ang airspace mula sa ibabaw ng lupa hanggang 11,000 feet at epektibo mula January 2, 2026 alas 8:55 ng umaga hanggang January 3, 2026 ng kaparehong oras. Pinapayuhan ng mga airline at piloto na umiwas sa paglipad malapit sa bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Mayon Volcano na may increased to moderate unrest. Tatlong magkakasunod na engkwentro ang naganap sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro sa pagitan ng mga sundalo ng 76th Infantry Battalion, 2nd Infantry Division, Philippine Army at 5th Scout Ranger Battalion at hinihinalang mga kasapi ng New People's Army. Sa isinagawang clearing operations, na-recover ng mga sundalo ang mga debit card, identification card, pati na rin ang medical at hygiene kits, mga personal na gamit, pagkain at umano'y mga subversibong dokumento. Nakipag-ugnayan na ang militar sa lokal na pamahalaan ng Abra de Ilog at sa Abra de Ilog Municipal Police Station kaugnay ng pagkakakilanlan ng mga dumadayo sa lugar alinsunod sa Dayo Ordinance na ipinasa ng Sangguniang Bayan noong 2025. Aabot sa halos 40 ang namatay at mahigit 100 ang nasugatan nang sumiklab ang sunog sa Lake Constellation Bar sa Crans-Montana, Switzerland habang ipinagdiriwang ang pagpapalit ng taon. Nagsimula ang apoy bandang 1:30 ng umaga at ayon sa mga saksi, maaari nagmula ito sa mga sparklers na hawak ng staff sa mga champagne bottle. Agad na rumesponde ang mga pulis, bumbero at rescue units. Marami sa mga nasugatan ang dinala sa mga ospital sa Switzerland at karatig bansa kabilang ang France at Italy. Patuloy ang investigasyon ng Swiss authorities sa sanhi ng sunog. Opisyal nang inianunsyo ng bansang Bulgaria ang pagpapalit nito ng national currency sa pagsisimula ng taong 2026 mula sa dating currency na lev na ginagamit ng bansa mula pa noong 1880s. Papalitan na ito ng euro na siyang ginagamit ng maraming bansa na kasapi ng European Union. Ang Bulgaria ang itinuturing na pinakamahirap na bansa na kasapi ng EU, ang ika-21 bansang gagamit ng euro bilang official currency, halos 20 taon matapos sumali ang bansa sa EU. Sa kabila ng pangamba ng pagtaas ng presyo,
Maraming Bulgarians ang natuwa sa hakbang na ito ng pamahalaan na inaasahang magpapatibay ng ugnayan ng bansa sa Europa. Ayon sa European Commission, makatutulong ang euro sa kalakalan, biyahe at transparency sa merkado at posibleng magpalakas ng ekonomiya ng Bulgaria. Kinondena ng pamahalaan ng Estados Unidos ang isinagawang live-fire military drills ng China sa paligid ng Taiwan na anilay lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ayon kay U.S. State Department Principal Deputy Spokesperson Thomas Tommy Pigot, hindi kailangan ang ganitong mga military activities laban sa Taiwan at iba pang bansa. Nanawagan ang US at China na itigil na ang military pressure at makipagdialogo sa Taiwan sa makabuluhang paraan. Idiniin din ng US na sinusuportahan nito ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at tutol ito sa anumang unilateral na pagbabago sa status quo gamit ang puwersa o pananakot. Nagpasalamat ang Pinoy singer na si Marcelito Pomoy sa pambihirang pagkakataon na makapag-perform sa New Year's Eve celebration sa Mar-a-Lago sa Florida na pagmamay-ari ni US President Donald Trump. Dito, inawit ni Pomoy ang kanyang winning masterpiece na doble kara ng awiting The Prayer na orihinal na inawit ng Italian tenor singer na si Andrea Bocelli at Canadian diva na si Celine Dion. Pagkatapos ng kanyang performance ay nagkaroon pa ng pagkakataon si Marcelino na makausap ng personal si US President Trump at First Lady Melania Trump kung saan kinongratulate ng mga ito si Pomoy sa kanyang naging performance. Dream come true para sa Pilipinas Got Talent Season 2 champion ang kanyang naging performance sa US at anya ay perfect kick-off para sa taong 2026. Matatapos na mamayang alas 12 ng tanghali ang botohan para sa 11th Wish Music Awards. Alamin kung sino ang mga performers at OPM artists na magpapasiklab sa pinakaabangang gabi ng musika ngayong 2026. Narito ang report ni Evan Alvarez. Nag-uumapaw na ang excitement ilang araw bago ang 11th Wish Music Awards. Isang gabi ng musika, kilig at pagsasama-sama ng original Filipino music o OPM hitmakers. Dito, bibigyang parangal ang mga pinakamahuhusay na Wish Bus performances at OPM artists ng 2025. Para bumoto, magtungo lamang sa awards.wish1075.com o gamitin ang Wish app. As of December 26, 2025, nangunguna sa mga Wish-exclusive performance categories ang DAM ng P-Pop Kings na SB19 para sa pop category. Habang sa ballad ay muli ring nakapwesto ang grupo sa kanilang kantang Time. Sa R&B category, top choices sina Syra Gwyneth sa You Know I'm Good, Multo ng Cup of Joe sa Rock and Alternative, habang sa hip-hop ay sina Alex Bruce at Zay sa A to Z Drop It. Sa Wish-exclusive Contemporary Folk category naman, nakuha ni Amiel Sol ang pinakamaraming boto sa kantang Sa Bawat Sandali. Sa Contemporary R&B o Neo Soul, ang Tomorrow With You ng Ben & Ben ang nakapwesto sa top spot. At sa Collaboration category ay ang pahinga ni na James Reid at DJ Monterde. Sa Song of the Year categories, nakakuha ng pinakamaraming boto para sa pop song ay ang Dungka ng SB19. Samantalang sa ballad song naman ay ang For You ni Kai Montinola. Ang Marilag ni Dionella naman ang nangunguna sa R&B song. At muli, ang Multo ng Cup of Joe para sa Rock at Alternative. Sa hip-hop, highest vote ang nakuha ng UNI ng Player 2. Samantalang ang Saranggola ng Ben & Ben ang nakapwesto sa top spot para sa Contemporary Folk Song. Sa Contemporary R&B o Neo Soul Song, si Earl Agustin ang nangunguna sa kantang Tayong Dalawa.
At sa song collaboration ay ang Umaaligid ni Sara Geronimo at SB19. Isang gabi ng musika na siguradong hindi malilimutan. Bukod sa parangal at pagkilala na ibibigay sa mga natatanging Wish-clusive at artist, kabilang din sa inaabangan ay ang mga live performance mula sa mga hinahangaang artist. Kasama dyan ang exciting performances ni TJ Monterde na muling magpapakilig sa entablado at si Luni na hari ng tugma na unang beses magpo-perform sa WMA stage. May mga up-and-coming artists din na aabangan tulad ni Earl Agustin, Amiel Sol at ang fast-rising band na Feature Karma. Hindi rin papahuli ang Pipa Female Alpas na G22, pati na ang reunited group na Four of Spades na kinabibilangan ni Unique, Zeld, Blaster at Bajau. Kaya wishers, ihanda ang sarili para sa isang gabi ng musika, kilig at wish-clusive performances na hindi malilimutan. Huwag palampasin ang 11th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum sa January 11, 2026, alas 7 ng gabi. Mapapanood din ito ng live sa official YouTube channel ng Wish 1075. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, versikulo 45 na nagsasabi, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pagkatang tanghali at Happy Weekend!